Bukod sa nakakapagod, ay nakakagutom din ang pamamasyal. Dito sa Barcelona, dinarayo ang Restaurante Santa Maria del Mar dahil sa kainang ito raw matatagpuan ng best paella in town. Ang paella ang isa sa pinakamasasarap na pamana sa atin ng mga Espanyol. Nakatutuwang malaman na halos lahat pala ng tauhan sa kusina ng restaurant tawag mga Pinoy. Makikilala natin yung kababayan natin na si Michael. 2 years na siya dito sa Santa Maria del Mar bilang cook. At ang kanyang specialty, paella o paella. Michael? Kamusta po? Ang bango ah. Ano ba ang paella yung ginagawa na? Ay sir, depende sa gusto niyo. Yun, no? Depende kung pwede tayong maggumawa ng arroz negro. Arroz negro. Pwede rin tayong gumawa ng seafoods lang siya. Para matikman natin. Okay, puro seafoods lang siya. Pwede yung Nakatapos si Michael ng BS Criminology sa Maynila, pero nang baka graduate, pinili niyang makipagsapalaran sa ibang bansa. Tapos wait na lang tayo ng 15. Ready na. Ready na. Yahoo! Okay. Bali, lalagyan natin yung ano, kung tawagin namin dito yung tinta de calamar para maging black siya. After 15 minutes, pwede na siya. Michael, yung ba yung niluto na? Ito. Ayos ah. Meron paella mixta, may piduan na tinatawag kami, may paella de verdura, Okay. Pendura, mga gulay. gulay lang. Tapos meron din po kami paella de pollo, chicken lang siya, na may gulay siya, na may pollo lang rin siya. Depende sa anuhin ng mga ito po muna. Sarap. Malasa siya. Ba't meron ito? Sir, partner niya yan eh. Okay. Meron siya garlic. Yeah? Yes. Kung tawagin dito yan, alioli. Alioli. Yes, sir. Mag-garlic na. Mas malinam lang siya, no? Mas malinaw na siya. Sa La Rambla del Capatins naman, isa raw sa hindi pwedeng palampasin na restaurant ang Tablao Cordobes. Dahil maliban sa nagsasarapang pagkain, ang highlight ng restaurant na ito ang pagtatanghal ng tradisyonal na Spanish art form na flamenco. May 4 na elemento ang flamenco: ang toke o pagtugtog ng gitara, kante o pag-awit, baile o sayaw, at haleo o paghimok at pang-engganyo. Hindi naman lubusang maunawaan ang bawat salita sa kanilang mga awitin. Mauunawaan mo naman ito dahil ramdam mo ang samut-saring damdaming nais nilang ipahiwatig sa bawat titik ng kanta at sa bawat padyak ng kanilang mga paa. Flamenco is basically storytelling. Yeah, but it's storytelling from the music and from the soul. That's the most interesting. When they sing, when they sing, you will feel like they are truly singing what they feel in that moment. Sa gitna ng ingay at mga umpukan ng tao sa La Rambla del Canaletes, nakilala namin ang 54 anyos na si Jaime Gutierrez. Taong 2012, nang ayain siya ng kaibigan niyang domestic helper na makipagsapalaran sa Espanya para humanap ng mas magandang kabuhayan. Nagtatrabaho siya bilang heladero o ice cream maker sa Gelateria Artesanal. Sa loob ng isang araw, nakakagawa sila ng halos 14 gallons ng ice cream na may 32 iba't ibang flavors. Ano yan, depende sa sa timpla at sa flavor na gagawin. Pero ang pinaka-basicamente dyan, yung
gatas. Kasi kung hindi mo luluto yung mabuting gatas, kulang sa ingredients, hindi mabubuo ice cream. Masasabi natin masarap kapag may trabaho, mahirap pag wala kang trabaho. Yan ang buhay namin dito sa Barcelona. Maganda ang trabaho mo, may maganda-ganda ang kita, maganda ang buhay. Kaya pag dumating ang pagkakataon na wala kang trabaho, ayan, yan ang problema. Sa ating paglilibot sa Madrid, nakakain din tayo ng authentic Spanish cuisine sa itinanghal na oldest restaurant sa buong mundo ng Guinness Book of World Records. Ang Soberano de Botín o El Botín. Halos 3 siglo na ang tanda ng kainang ito na unang binuksan sa publiko taong 1725. But the food is not really that old. No. But the menu is the original? You would have a lot of traditional food together with more a modern twist to cater for, let's say, a wider audience. Natikman din natin dito ang cochinillo asado o roast suckling pig na may ahin tulad sa lechon de leche ng Pilipinas. Siyempre, sino pa ang magaling magluto ng paborito nating lechon? Kundi isang kapwa nating Pinoy, ang cook na si Roel. Ilagay natin po. Ilagay natin. Okay. Ang wooden oven na ginagamit sa pagluluto ng cochinillo, singtandaan na rin daw ng mismong restaurant. Dito, dahan-dahang niluluto ang cochinillo sa loob ng 2 oras para makuha ang tamang luto at linamnam. We ordered, 2 of the best sellers here. Yes. A very traditional, what do you call that? Castilian. Castilian. The king and the queen of A castle, Castillo. yes. Bukod sa kanilang world-famous cochinillo asado, ipinatigin din sa atin ang isa pa nilang specialty. Sulit ang pamamasyal namin sa Barcelona at Madrid dahil bukod sa nabusog ang aming tiyan, nabusog din ang aming isipan at kamalayan. Sa District Raval sa Barcelona, matatagpuan ang isang kainang naghahain ng lutuing Pinoy, ang Phil Manila Restaurant. Dalawang dekada nang naghahain ng authentic Pinoy dishes dito sa Barcelona, ang Phil Manila Restaurant na pag-aari ng mag-asawang Pinoy na sina Priscilla at Eddie Tipasupil. Ba't mo naisipang mag-try ng restaurant dito? Kasi nung una, dalaga pa kami pumunta dito, nakikipagtrabaho lang ako. Tapos nung makita ko yung asawa ko, marunong siyang magluto, marunong din ako mag-serve sa sala, naisipan namin magtayo ng kanilang dalawa. Tapos pagkaing Pilipino ang isuserve mo? Pagkaing Pilipino talaga ang aming serve. Noong 21 years ago, marami ng Pilipino rito sa Barcelona. Oo, ang Pilipino dito, sabi nila, 1970 pa, maraming Pilipino na talaga. Mabisang pantanggal homesick para sa mga kababayan natin dito sa Barcelona ang mga Pinoy dishes na inihahain nila na patok din pala maging sa mga dayuhang customer. Ang mga Pilipino mahilig sa kanin. Naghahanap lagi. Naghahanap lagi ng kanin. Anong reaksyon pag nakakita na, uy, sigurado may kanin ito? Ay, gutom na gutom. Parang tatagok-tagok yung lalamunan nila. Sa 2 dekadang paninirahan dito ni Presi, nakatutuwang hindi pa rin siya nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Patuloy pa rin ipinagmamalaki ang bansang kinalakhan. Pinakasikat na food market naman sa Barcelona, ang La Boqueria. Sa Bar Boqueria, na isa sa mga kainan dito, nagtatrabaho bilang grill master o taga-ihaw ng mga ulam, ang 52 anyos na si Ruelo. High-tech ng konti sa Divisoria. Yung pinaka-main market nila, parang ito yung market dun sa loob ng mga mall na malalaki. Meron siyang, ngayon uso na ngayon yung palengke nasa loob ng ganun sa kalinis. Una siyang nakapasok sa isang rancho kung saan siya nagpapakain at naglilinis ng kulungan ng mga kabayo.
Malungkot yung unang buwan talagang ano ko dahil hindi naman ako talaga sa restaurant agad sa may parang rancho ako. Sa bundok wala kami masyadong makitang tao kundi sa kabayo. Sobrang lungkot. Makalipas ang isang taon, pinalad siyang makalipat sa barbukeria. Sa grill ako ako yung nag-grill, ako yung kumbaga sa atin ihaw. Dito naman ang tawag dito, kung mas plancha. Mas okay dito dahil mas malaki yung sweldo. Asensado man ang buhay ni Ruelo ngayon dito sa Barcelona, sinisiguro niya na isang beses sa isang taon, nakakauwi pa rin siya ng Pinas. Iba pa rin daw talaga ang pakiramdam na nasa sarili kang bayan. Meron kong balak mag-retire sooner o siguro mga 5 years na working, medyo uwi na rin ako. Sadyang saan man mapadpad ang mga Pinoy, lumalabas ang angkin nating sipag, diskarte at pagmamahal sa sarili nating bayan. Ang Pilipino, kahit saan mapadpad, magsasurvive So dito sa Spain, lahat ng cities na pinasyonan natin, may mga Pilipino. At nakita natin yung mga struggles nila, nakita natin yung pagtsatsaga. Pero sa huli, pag tinanong mo sila, gusto niyo bang bumalik sa Pilipinas? Ang lahat naman ng sinasabi nila, oo. Lahat ng ginagawa nila para sa pamilya.